Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, boy Plan Motive. Giving guys another video reaction video. On this time, we're talk about Flip Top Katana versus 30 sa Isa Buhay 2025. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Katana, shoutout din pala kay 30, shoutout kay Sir Enigma, shoutout sa buong Flip Top staff na bumubuo ng Flip Top at nagbibigay sa atin at naghahandog sa atin ng mga ganitong mga bagay. At salamat kay Sir Arek sa patuloy na pagbibigay ng mga ganito at dahil dyan meron tayong nagagawa. Ganun pa man, ito'y hindi ko lang sino nag-request na ito pero nagmamadali na rin ako. So, gawin ko na agad siya para makarami ako, makagawa pa ako ng isa bago ko gawin yung mga bagay na dapat kong gawin. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito para nakaantapay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta at nanonood ng reaction video natin. Ganun pa man, kung bago lang kayo sa reaction video natin, kung ngayon lang ako nakita, please huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko ina-atake mga paborito yung artist, lagay nyo lagi sa okrotin ninyo. Di ko sila ina-atake, nandito lang ako para mag-react, nagre-react lang talaga ako. At ganun pa man, lahat ng sinasabi ko rito, kung hindi nyo man matripan at sa inyo, nasasaktan kayo nang bahalang magpasensya. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung magpapasensya kayo o hindi, o magpapadala kayo sa bugso ng damdamin ninyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bago tayo mag-start, bigay ko ng pedigree ko, music producer in California, I'm now John Jenny at the same time, a master therapist, a mananalpi, master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal na channel ko kung gusto nyo marinig mag-rap o kumanta. Check nyo lang dun yun guys at sana magkita-kita tayo sa channel ko. Ganun pa man, may mga bago akong labas na kanta rin ngayong buwan. Sana maabangan ninyo. Ganun pa man, shoutout sa inyong lahat. Sana tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Flip Top Katana versus 30 sa Isa Buhay 2025. Let's get it. Hey! Hey! Pakiramdam ko, patama din sa akin, di ba pa rin pag-live. Minsan kasi nagja-judge ako dito sa, sinasabi ko yung opinion ko, personally, kung sino dapat nanalo. Pero parang siyempre, sinasabi pa rin nila na, siyempre, gano'n nakikita mo, na-i-stop mo, which is true, na-i-stop ko, pero kung sakaling may mga nagja-judge din talaga na nakapokus talaga sa bara at hindi na-apektuhan ng emosyon. At aminado naman ako bilang sa mga Pilipino, may mga kliyente rin ako na Pilipino na siguro 97-98% talaga based on tawag dito sa diagnosis, palaging nagli-lean on tayo sa feelings, sa nararamdaman natin. So ganun talaga guys. So tuloy natin guys. Hey! Advance ko na guys. Nagtitiwala, especially kay boss, na napili niya ako sa dami-daming mas higit pa sa atin dyan na magaling at masubok. Tangina, sobrang solid ng lineup. Kita niyo naman lahat, Isa Buhay. Lahat solid, walang tapon. Siyempre ako din, naglagay din ako ng limitation sa mga sasabihin ko. Pero hindi sa way na hindi na ako nagtodo, pero may iniwasan lang ganun. Sa totoo lang, pagpasok ng taon, nag-uusap kami na sabay kaming nangangarap makapag-Isa Buhay. Tapos tangina, kaya pala magkalaban. Ayun, si Katana kasi, siya parang sobrang catchy niya, kaya maraming humahanga sa kanya at isa ako doon. Sa kanya sa Motus, yung mga mabibigat na wordplay, pero over time, na din siya nag-a-adapt siya ng kung anong effective well-rounded na talaga, iba-iba na, lahat na kaya niya. Noong una, nahirapan ako mag-isip ng mga angle, pero habang tumatagal, pumapasok sa isip. Pinaka the best na laban na napanood ko, si Katana versus si Casper. Isip ko, kung pangarap niya manalo, ganun din naman ako, so Nung nalaman kong si 30 yung kalaban ko, medyo meditate muna ako ng isang linggo kasi di ko alam kung anong gagawin ko sa kanya Kasi parang siya yung pinakamadalas kong kausap sa lahat ng tropa. Pero inisip ko na lang na isang beses lang mabigyan ng, hindi naman isang beses, pero Isa Buhay to. Hindi mo sure kung may next pa. So puta, wala na muna ng tropa. Sige, walang yan muna. best friend, Katana, alam mo naman, galingan natin sa stage. Isa talaga ako sa humahanga sa'yo, alam mo yan. Kung ano man maging result nito, sana mas umabot pa tayo ng malayuan dito sa tournament na to, kung sino man manalo sa atin. And good luck sa atin, gawin natin best natin, alam mo na yan. And third, gaya ng pinag-usapan to, itodo natin, wala munang awa-awa. Gawin natin maganda to kasi ngayon lang mangyayari to. Sorry. Facts.
Saglit nga guys. Tignan natin to guys. Medyo magiging maingay dito kasi may magpa-practice sa likod din talaga. Magagawa, ganyan talaga. Huwag pinatalo Flip top, second side 14. Nandito ngayon, Metro 10, Pasig City, para sa ating All Is Sa Buhay lineup ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng bumiyahe ng napakalayo para sa event natin to. Shoutout sa lahat ng kanina pa nakapila, mga 4-5 oras na sa napakainit ng panahon. Flip top, pagingay para sa parating natin unang laban ng gabi. Flip Top 2025, shoutout sa lahat mga represent collab natin. Daming bagong disenyo, siliklian. Ito, Flip Top High Minds. May hoodie pa na ito, may bagong t-shirt din, siliklian. Online bago magkaubusan. At lahat ng mga represent collab sa lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, galing bang Davao City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay 3D. Yun, shoutout nga pa ng Motus Party League. Siyempre, Unknown, Crown Manila, Flip Top, sa maging ako, siyempre, Law of Ties, and kay OG Mackie, Suprema Trace. Yun. Shoutout sa friends niya. Shout sa kaliwa naman, Las City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Laban ng level. News Cloud, 7 Hands, Mongol, Notorious, salamat sa Gama nila. Okay, salamat kay 30. Shoutout sa lahat ng MCs rin na bumiyahe na napakalayo para sa event natin to, para sa lineup natin. Shoutout sa Crown Manila, shoutout sa Black Manila, lahat ng mga represent collab ulit. Nanalo ng coin toss, si 30, pinili niya mauna. Si Katana, tig 2 minuto dapat, 5 ang urado natin. Pakinggan natin, unang banat, Isa Buhay 2025, second side 14. Katana. Maganda yung gameplay nito ni Katana. Yung almost siya nag-uumpis siya ng jokes. Kalahati ng round niya. Tapos kalahati ng round niya seryoso na yun. Tapos, ganun palagi yung gameplay ni Katana. Tingnan natin. Yo! Sabi ni Harlem, talim daw ipakita ako, wag daw kalibugan. Kasi itong isang buhay na ang test. Kung tayo makakatikim ngayon ng talas na parang bolo ni Andres, nung nalaman kong ikaw kalaban, tinanong ko na kaagad kung kailan ba ang next. Kasi alam kong mabilis ko lang tatapusin to na parang first time ko sa sex game. Deserve ko ba mag-isa buhay? Siguro, nang masubukan ang aking kapasidad. Eto, laglag sa first round last year, tas kasali ulit. Sana all, paboritong anak ni God. Sinasamantala mong agrupo mo dati si Enigma. Grabing abusado naman, tol. Pero mahiya ka naman, uprising na sila, ikaw na lang yung ampon. Ano nga alam mo, hindi na kita sasaktan kasi magkaibigan tayo. Mga pinagdaanan, madami pre. Gago si Optimus nga, tsaka si Megatron, mag-best friend dati eh. Totoo naman eh, tingin mo deserve mo, isa buhay ako pa yung opponent. Tanga, 3 laban mo last year, isa lang panalo, puta, talo ka pa sa comment. Hindi na to tulad mo sa Motus na nagawa mong mag-champion kasi mga kasali ay bagito. Champion ka, ulol, lahat ng kasali nun, isa lang ngayon ang stilo. Nung nalaman niyang tila pwede yung panay wordplay lang yung dadalhin niya dito, kalahati ng strategy at techniques, kopya na lang kung kani-kanino. Pansinin nyo, nag-iilonggo accent na din yan pag nagjo-joke. Nakala niyo yung normal, di pa Bisaya gumanap. Pag punchline ng joke, pinapapangit yung mukha. As if naman yung normal, hindi pa yan sapat. Tingin nga ng mukha, okay na yan, nakakatawa na yan. Ang sarap mong masakok, huwag kang ganto ng ganto. Mukha kang di nakainom ng gamot o pistik. Sinubukan din mangupal, laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tas biglang binawi lang ulit, anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din, no, nasa Mindanao ka uuwi. Okay? Daming bloopers, mag-wordplay ka na lang. Buti pa doon medyo naiinggit ako. Isipin mo, naisip mong kabaliktaran ng FTITF, meron pa bang mas gifted sa'yo? Pangalan mo pa lang eh, obvious na. Paano ka pa mangunguna sa ating battle? Kung ang hinahanap dito ay kampiyon, etong third di yan magmamater.
Natinig mo yung wow? Hindi ko gusto yung last line na yun, corny yun. Pinakita ko lang yung atake ni Abnoy. May sense sa pandinig, pero sa panlasa, ni hindi ko gusto yung amoy. Yung wow na yun, respeto lang nila sa wordplay. Kasi nag-effort ka na, boy, pero hindi ibig sabihin hindi ka na badoy. Badoy pa din. Tangina mo, tunog mo, tus. Di talaga natututunan yung swag no? Ganyan ka na, badoy, hanggang maging lolo ka. May hangganan lahat ng pagsisikap, kahit kung ibigay mo todo pa, hindi lahat nadadaan sa sipag. Tatakbo sa okot, mong bobo ka, kung walang extract or ibig sabihin, walang special sa formula. Hindi na to yung katanang napanood mo nung ahon, na nag-exhibition lang kay Harlem. Ayoko na ng debatable, ayoko na ng panalong alanganin, pero huwag ka mangamba kung iisip mong mag-isa ka bilibing ko sa ilalim. Huwag ka mag-alala, sa buhay to, 4 kayong makakatikim sa akin. Maganda yung ginawa ni Katana, but I think nagpapainit pa lang siya. May mga words siya dun na sa tingin ko very impressive yung pagkakasulat. Pero very self-explanatory din naman. Tingnan natin gagawin ni 3rd D. Tunog motus daw. Ulol ka ba amin? Hindi siya namin katunog kasi ikaw lang bulol sa amin. Ano yan? Ginaya ko daw accent ni K-Ram na Ilonggo. Sinisiraan ako ng dati kong katandem. Ni minsan ba sinita kita nung ginaya mo yung Arnie Harlem? Upal. Game? Magkaibigan pinagtapat. Solid sir, magkahanay inilatag larong solitaire. Pagmumukhain mo kung tanga dito, hoy berhel, kung ipapalabas mo na yung 3, idiot, all is well. Lagi mo pang pinagmamalaki na mas malaki ang bag mo kay Class G sa Motus. Kesyo bright shot mas clever, gago lines mo pang hater. May kanya-kanya tayong papel, berhel, mind your own paper. Talunan ka nga sa Motus Ay, baka magyabang. Ay, mali. Nasa flip top, undefeated at smooth yung daloy, boss. Nakakalimutan niya atang undefeated din si Shaboy. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong 30 binusisi, dadalhin mo tong 4-1, parang jersey ni Nowitzki. Katana, parehas tayong produkto ng Everready, pero tira ko no cap. Tila ba bone thugs, lampake kung may AAA ka sa pangalan ako'y di nalulowbat. Baliktad yung mangyayari sa nabuo ko na senaryo. Inuna ko yung John Wick bago tuluyan kanyang aso. Ngayon tayo mag-ubusan ng bala. Tsak lagay mo delikado. Bagsak neto, hachi ko, mamamatay ng walang amo. You should step up to the plate. Ngayong life mo at stake. Kung sikat, patay sa stab. Yung senaryo, pat stay. Veteranong aktor pagdating sa shooting. 0-0 blank tape. Wala nang cut-cut. Tapos ka sa akin, one take. Natamo niyang damage, sobrang savage. Walang silbi ang band-aid. Kung buhay mo ay God's creation, pues yung death mo man-made. Astang tiradori yung 3. Kalahati lang naman ng 6. Bitter sound na low life, trigger bounce pag on-site. 3-6 nga yung transition, ang middle ground site 4-5. Kung usapang mano-mano, tsak sa punch mananamlay, ito'y pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Kaya sa nakabeto'y all in brad, sa alphabet, sa corning walk, magkapatid at ang kapalit ay masasakit na solid job. Landas mo natatahakin, may nakaset na bomba trap. Armas ko sa'yo ay written, pero patay ka on the spot. Mapapakapaka katana tatama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatag sapagkat sasapat tatatakagan walang aawat para banayad karapat dapat ka ba nahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Di nyo ba pansin yung scheme? Isang bawi lang ginamit, pinanis at same play. Pinakitaan yung AAA, ginawa ng A-game.
Ano crowd favorite to? Sige, sa'yo ang crowd, sa akin ang judging. Sa'yo ang tempo, sa akin ang lyrics, sa akin ang bars, sa'yo ang gimmick, humor mo, sa fighting spirit. Yay kontrapelo ng yung estilo na may taglay na lirisismo. Kasi oras na yung ora mo mamatay, patay ka ora mismo. 1-0. Shit. Ang ganda ng ginawa ni 30 doon. Shit. Maganda yung ginawa ni Katana kasi maganda yung tinatawag na yung storytelling niya. Pero maganda rin kasi yung parang ginagamit na 30 lahat ng mga definition. May definitive na word siya para ma-explain niya yung punchline na yon. Kumbaga, ang ginagawa niya parang merong 1 plus 1 equals 2. Tapos, paano ako mapupunta doon sa punchline na number 2? Yung ginagawa naman ni Katana, nagkukwento siya papunta doon sa punchline na yun. So, walang formula na nagaganap. So, yung difference na yun, aesthetics na rin kung sino yung matitripan mo. Para sa akin, mas puno yung ginawa ni 30. Pero pag may mga tao kasi mas trip talaga yung pa-storytelling kasi nakakadala sila eh. Naiintindihan nila ng much better. Kasi pakiramdam ng ibang tao, pag pinapakinggan nila si 30, masyadong komplikado para nakakaumay na. Pero para sa akin, ganun talaga eh. Kailangan din natin mag-adjust sa kung ano yung sinasabi ng artist. Na parang parehong style, parang ganun. Pero ganun yung konsepto niya eh. So, yung ganun yung konsepto niya, kailangan din natin mag-adjust para sa bagay na yun. Hindi yung artist mag-a-adjust para sa atin kasi tayo yung nanonood. So, para sa akin, mas natripan ko yung ginawa na 30 kasi puno siya. Tapos, mayroon pa siyang skill set na binigay sa first round. Even though magandang ginawa na Katana, very profound yung pagkaka-storytelling niya, kung paano niya in-explain yung punchline na yun, kung paano niya sinuri si 30 sa style niya, sa ano niya, pero mas maganda yung construction ng bars ni 30. Even though, ang problema lang sa ginagawa ni 30, parang sobrang bilis para makapunta dun sa punchline. Parang hindi na masyadong nilagyan ng konting detalye lang. Parang maliliit na parang grace notes ba, grace words. Parang sobra lang. Parang hindi lang siya mabilis mapunta dun sa punchline. Parang hinawakan ko yung barrel, may bala, pinutok sa mukha. Parang ganun kabilis siya. So, gusto ko yung parang maganda kung yung mayroong explanation din kahit paano yung formula na yun para mapunta sa punchline. Para kahit paano hindi lang siya mukhang minadali o mukhang masyadong mabilis. Pero sa tingin ko pa rin nakuha pa rin 30 yung first round kasi sa tingin ko mas impactful yung ginawa niya, mas intense, mas aggressive siya, mas lumalaban, Ganun din naman yung kay Katana pero sa tingin ko mas fluid yung kanya, kaya lang hindi lang siya yung parang malakas na alon. Yung kay Katana parang chumachap-chap eh. Parang lumalabas bomba versus yung parang inaano ka, yung tawag dito, tinotorture ka o yung isang bomba ka lang. Mga ganun. Tinatapunan ka ng bomba o tinotorture ka. Pero para sa akin, sa tingin ko, mas dynamic yung ginawa ni 30. So first round, bibigay ko kay 30. Yo! 1-0 daw! Ang ina mo, autistic ka ba? Ang sarap batukan to. Isa na nga lang yung malakas mong haymaker nagsigawan kasi inutusan mo. Ako! Todo bars! Yung ender, galit na galit. Talagang okay kang gago ka. Init ng ulo sa akin ng puta, nung March okay pa tayo ah. Dati lagi kami nang magkausap. Nagets niyo yung gusto kong sabihin. Kumbaga ginagawa ni Katana rito, nag-explain siya. Para pinapalabas niya, kinukonvince niya yung mga tao na may kausap siya rito, natatanga-tanga, na bobo, na sinto-sinto, na walang kwenta naman talaga. Compare niyo yung ginagawa ni 30 na talagang mas in-structure niya ng maayos. Kumbaga, maganda yung structure din ni Katana kasi parang ine-explain, para siya nagkukwento. Pero yung kay 30, parang meron siyang
problem dito na kailangan solusyonan. So, hopefully, nagigits niyo yung gusto kong sabihin. Hanggang umaga. Pakinggan niyo na Kasi magsulit. kaibigan kong matalik to. Kaibigan ko Nung tinasa yung laban, wala ka ng kibo, sinubaybayan mo na lang yung my day ko. Eto na pala yung namuubos ng Tagalog. Shit. Galit-galitan sa mga taga-Manila yung galawan. Nagwa-wordplay ng Maynila ang nilamayan. Kahit taga-Cavite yung kalaban. Mahiya kayo sa Bisayang nagtagalog buong battle. Nananahimik kami dito, putang ina mo, bakit gusto mo kaming garahin? Punta-punta ka dito, tapos pag nagtagalog ka, utang na loob pa namin. Hindi, alam ko yung galit mo sa amin. Hindi lang yan basta OA na galawan. Alam kong may dinadamdam ka, malamang sa malamang, hindi naging okay kabataan. May mga bagay kasing sa Metro Manila lang pwede nun eh. Kaya mo kami hine-hate kadalasan. Hindi mo pa nararanasan tumawag sa 8-7,000. Tinawag nyo akong bisakol, mangmang, abate ka lang. Parang kami lang may kasalanan. Kami agad mapang maliit. Sisihin mo din kaya yung mga sinaunang Bisayang pumunta dito bago agad yan mag-isip. Pinakisamahan namin sila ng maganda. Ang turing sa puso, kadikit. Tapos bigla na lang isang araw, naisipan nilang magsuot ng kubong masikip. Tama ba yon? Tama ba yon? Gago ka? Minsan pa yung kulay ang kulit. Hindi naman Lakers, bakit yellow at violet? Tama ba yon? Ano yun, sapin-sapin? Seryoso? Proud Bisaya ka pa talaga, kaya may ginagawa. Talaga? Sige, tanong. Ba't nung nalaglag ka kay Romano sa una mong pagsalang kasi masyado kang paawa, pagbalik mo dito laban kay Saki, wala ka nang isang linya tungkol sa pagiging Bisaya. Bakit? Bakit? Kasi wala nang palakpakan, napilitan kang magbago, binabash ka na sa comment, paawa ka daw masyado, mukha bang pinapunta ka dito para lang manlimos ng simpatsya ng mga tao, yun lang ba essence ng pagiging Bisaya, magpaawa sa entablado? Nabash ka lang. Yung Mindanao shit, iniwasan mo na. Yun na nga lang nag-iisang identity mo sa liga, binitawan mo pa. Di mo ba kaya maging malupit kang na Bisaya? Yung paawa lang yung tatanggalin. Di ba pwedeng, di ka lang makukonsensya, pero Bisaya ka pa din. Paano mo babaliin yung katana? Paano mo babasagin yung talent? Kung eto nga mismong Bisaya at paawa, hindi mo kayang baklasin. Si Mindanao, ginamit mo lang siya bilang kasangkapan, tuskan na bus, inaasa mo lang yung inang bayan, exploitation ka mismo yung culprit, pagtapos mong pakinabangan, di mo man lang inabutan ng tubig, di mo pinagtanggol ang kapisayaan, boy, you simply used and abused it. Pero unfair kung wala kang second chance. Kaya sige ngayon, pakita mo. Pakinggan natin kung iaangat na yung Bisaya sa mga sulat niya. Patunayan mong mali ako. Kasi kung hindi, di mo na madadaya yung mga nasa paligid mo. Kung peking disenyo ng Bisaya, tatak nyo sa isip nyo. Magandang ginawa ni Katana. Very convincing yun na. Pero, sa totoo lang, ang hirap gawin ng ano niya. Kasi grimy yung style na ginamit niya dito eh. Yung punchline hindi mo mahanap eh. Yung buong kwento niya yung nagmistulang punchline eh. Kasi inabangan mo, pinakinggan mo yung buong kwento niya. Pinakinggan mo yung bawat detalye ng kwento niya para mapaniwala mo yung sarili mo na tama yung sinasabi niya at merong dumi si 30 na tinatago. Napakahusay na pagkuha ng angulo ni Katana. Big props doon. Very risky lang na move yan kasi parang hahanapan talaga ng punchline. Pero para sa akin, yung buong istorya ng second round na yon, kung paano niya in-explain at hinamak si Third Day, yun na mismo yung buong punchline. Tignan natin yung gagawin ni Third Day. Oo. Ako talaga nag-appreciate, unang nagsabi sa kanya na gusto ko siyang maging kaibigan. Kasi mukhang mabait, laki ng aking tiwala. Tsaka main reason no, nakala ko isa ka ding Bisaya. Ang mga itsura mo, ano yan, pansit ka ng ton? Ang ina ka. Eto, seryoso to. Sino na nakatry magsabu dito, taas kamay?
Sige na, nakakahiya naman pag ako lang mag-isa. Ayun, si Kuya Pakundo, dalawang kamay tinataas niya. Shout out, Pakundo. Personalan na! Alam niyo ba totoong pangalan nito? Berel, di ba? Alfonso Miguel. Putang ina, Alfonso Miguel? Ang angas naman! Di ba dapat MC name mo Sword? M-I-R. Katana na lang, ha? Multiple choice tayo, game? Sinong flip-top MC ang bulol sa R? A. Harlem. B. Katana. C. Zero R. Or D. Di na dapat pag-usapan ang mga kapansanan. Ang tamang sagot, tining, dalawa kayo ni Harlem na Zero R. Zero tapos zero. Wala kang R, edi tanggalin natin. Kung tatanggalan ng R, yung heart, hit agad panigurado. Kung tatanggalan ng R, yung race, matic ace mga kathako. Kung ang first, tanggalan ng R, sa fist agarang tinamaan. Pag tinanggalan ng R si Zoro, tsakmak, kakaanimalan. Kung saan ka hirap, Zoro. doon ako magpapabad. Ganon kadidikado. Ipapakita ko sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Tsakraragasapang nagharap sa rak, tiyak-biyak, diba? Pumukhang parak sa rak na trap na rattle nang siyang magbida. Ratatatat sa brak na ransak ang karakas nag-iba. Paano tatapat sa letra repa kung saan hirap ka na? Wow! Mabubuhay ka sa kahihiyan, mawawalan ng dignity. Na landslide si Katana, second round. Sayang. Nagpabaya si Katana dito. Sayang. Bakit kaya? Siguro na busy lang kasi sabi niya 1 week daw siya nag-meditate. Wala tinapad si Katana magsulat. Ano ba yan? Na next life mong puking ina ka, maging chainsaw ka ni Tipsy D. O ano? Sadya bang nanggagago? Ngayon, kung Katana naman tanggalan nyo ng R, o di ba bunol pa rin, wala namang nagbago. Pero pansinin nyo, alam kong may pre-med rebuttal yan patungkol sa bulol angle. Para yung utak nyo lasunin. Huwag mo kong gagaguhin kasi kung yung arm mo palyado, paano mo ko baabrasuhin? Wow. Arm. Bilang gante, sa pagtanggal mo sa Cavite, mawawalan ka ng biyaya, maaaning tamang hinala, uulitin ang Luzon, tas gagawin kayong Bisaya. O, di ba? Inangat ko Bisaya, no? Upan, ano? Ano? Ubus na Tagalog, no? Tatagalin ang Luzon, tas alam niyo ba tamad to sa trabaho? Kada linggo, nagkaka-panic attack. May naisip akong concept ng mabad trip ka, Brad. Uulitin ko yung Earth tapos Monday lahat. Sige, magtrabaho ka araw-araw. Gawa ka. San si M-Site? Ito, kasama ko eh. Tandaan nyo sa Cebu, tinanong ko ng crew, dine in or take out? Sinagot niya, Thai part. Thai part? Gago ka ba, pre? Sa susunod na tatanungin ka kung dine-in or take-out, at sabihin mo, okay lang kami. Ano, nakakapagtaka? Tignan nyo, natataranta na. Jokes na nga lang ilalamang mo sa akin, tas nagagawa ko pa. Kanina ko pa ito na-predict eh. Pansin nyo, asa na yung kalmadong Katana? Ba't sigaw na ng sigaw? Biglang naging aggressive, tipong harapan, no space. Katana nga, di ba? Para maging effective at yung laban close range, wag ako! Ika'y na-set up sa bato na parang binabaybas. Leon ka lang gago! Ako pang Leonidas! Tatadtarin ka ng husto! Ilalagay sa plastic pagkakasahin, isasagad yung kamay sa parking lot, pa at ulo sa punching bag. Iiwan ko kung saan-saan na parang nagpamanihan. Kung ano ginamit pang kitel, sarili babalandra. Laking bagay din yung money hunt nyo kasi may mga vlogger kasi na nag-iwan ng mga pera-pera kung saan sa ang street. Tapos binibidyohan nila. Tapos kung sino makakita nun, kailangan like kang active sa page nila sa TikTok. Makikita nyo sa crime scene yung iniwan kong Katana.
Matagal ko nang na-predict na magbabago ka ng estilo. At yun yung sandata na napili. Pues eto, katana sa katana. At yun ang harakiri. Na landslide si Katana, hindi ako makapaniwala dun. Si 30 lang palang ang tapat ng Katana. Yo! Kupal din to eh. Na-predict niya daw. Na-agresibo ako, malapit, matatamaan ko na to. Anong na-predict putang ina mo? Nagpaalam ako sa'yo! PDM kita, tinawagan kita, di ba? Anong predict? Sinabi ko. Nagagawa niya na daw yung joke ko. Tanga ang pangit ng tula. Dine in, take out, Thai part. Wag mo lagyan ng muka. Yo, alam mo kung anong ayaw ko sa'yo? Actually, madami eh. Pero itong isang ayaw kong gawain niya. Pag may gagawin kang something, kailangan lagi, puta magwa-warning ka. Laban niya ay Saki. Ngayong round, dito na natin pag-uusapan yung pame-personal mo. May estilo akong di ginamit, di mo gugustuhin. Thirding, walang wordplay. Ba't laging may warning? Ang inan to, parang gago ka pre. Kung makapag-intro ka, feeling mo talaga, interesado kami. Gago ka na akong pake. May babala ka pa bago mag-bars. Panay ka kaartihan. Pero nung nagsanin mo challenge ka tungkol kay Lenny, di mo kami winarningan. Hindi ako handa sa napanood ko, buisit ka. Kung magagalit ha, play ko ha. Magagawa mo naman to eh. Panoodin mo. Putang ina mo. Kasalanan ng pagmamatirahanin mo. Gusto mo daw ng pangakong konkreto. Mapunta tayo kay Lenny Robredo. Ano? 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 What the fuck, tol? Tangina. Tol, what the fuck? Kala ko ba image lang? Sabi mo sa akin, hindi ka naman talaga nagda-drugs. Ano nga ba to yan yun? Masaya ka? Hindi ka nagsisi? Kahit bayaran ako ni Enigma, di ko gagawin yun. Ikaw, ginawa mo ng libre. Buisit! Kadire! Ang sarap mong sapakin, tol. Lahat gagawin para mapansin. Uhaw na uhaw sa atensyon. Wala ka bang ibang gagawin maganda? Kasi panay ka sa pabibo, chong. May time ka sa Sun and Moon Challenge. Tapos, wala kang intro song. Upal. Tangina, walang kanta, puta. Paano kung ano? Paano kung mamatay ka bigla? Totoo din. Siyempre bilang mga tropa mo, bibigyan ka namin ng respeto. Sama-sama sa isang event para alalahanin mga naiwan mo na kwento. Anong ipa-play namin? Wala kang kanta. Payag ka? Yung sanin mo yung i-demo? Ano, malungkot kami, tas yung background, mapunta tayo kay Lenny Robredo? Ang inang kabatihan kasi yan, kasalanan mo din eh. Kung ba't wala kang respetong matanggap. Kampiyon sa Motus na underdog. Nung sa akin sa duelo matapat. Wala kasi talagang kampiyon sa Motus. Lahat yan ilusyon lang sapagkat ang meron lang sa Motus, Jesus, tas apostol na kayo lahat. Anong nakakapilip sa pandemic battler na nag-champion sa beses? Nag-joke kalaban. Sinong hindi kaya yon? Sabi nga ni Batas doblehin mo muna para siguradong hindi champa yung rason. Ako 2 beses nag-champion bago pandemic at magkasunod yun na taon. In short, nagawa mo lang yung kalahati ng nagawa ko na noon. Ano? Natuto nga lang kung pumatay sa kumo eh. Wala namang kaso. Pero di mo ako pwede angasan, di mo gugustuhin makipagpalit ng pwesto sa mga MC na ay ginulpe sa lansangan. Lahat ng binangga sa akin sa kalye, tumupi. Tangin ang tanong mo kay Slackwan, mas balagbag pa ako sa kalsada kaysa sa kotse ni Batman. Parang pagkantok lang yung third. Kaatikin mo pa lang ng puki eh. Kaka-graduate mo pa lang sa panay lo. Normal lang sa binatang kumantot ng walang tigil. Tatayuhin mo kayang buhay kahit saan man mapatungo. Pero di ka pa nasusubok ng panahon. Madami ka pang lalamasin na suso. Iba pa din yung tito mong nahihirapan na labasan, hindi pa din sumusuko. Tangina mo! Kahit may umawat,
tsak matutuluyan to. Las Piñas ang aabante, siguradong finals yung patutunguhan ko. Pagtapos nito, di matapos, meron pang itutumbang tatlo. Next year sila Carlito, nang malaman ko na sinusunod na ko, pumutan ko. Marami sinabi si Third din na mga feelers na lang, pero na-appreciate ko pa rin kasi sa tingin ko nag-enjoy yung mga tao. Very entertaining yung ginawa niya. So, para sa akin na-appreciate ko pa rin. Pero hindi yan yung A-game ni Katana. Hindi ko alam kung bakit ganun. Usually, masyadong madudumi yung mga binabanggit niya mga salita eh. Siguro nag-hold back siya rito kay Third. Mag-best friend kasi sila eh. Dapat di ginagawa ni Katana yun. Sayang. Last time siya kay Third. Ayaw pa niya aminin na na-predict. Kita namang binago pa talaga. Dadayo daw ako para sa bilat. Oo, dinayo nga kitang pusi ka. Alam mo din kung saan ako nabubuisit sa'yo? Nagpo-promote ka ng ispatol. Putang ina mo. Tang-inang kalibugan yan sagad. Minsan inaya niya ako, avail daw kami, bintosa sa bayag. Putang ina ka. Ispa-callers ang puta. Sige nga, paano mo sila mapapaniwalang hitman ka? Yung tipong may pinapadapa. Kung ultimo pagputok ng yung kargada, sa iba mo pa pinapagawa. Pero ako lang ba nakakapansin sa ginagawa nito? All 3 rounds eh. Character breakdown na may rebuttals. Comedy na may internals. Kanyang formula ang simple. Kala ko ba Katana, ba't nagtutunog pistol? Hindi lang available yung primary weapon. Kaya si boss, sa Katana na lang nag-lean on. Sige nga, life and death scenario, pipiliin nyo ba tong Katana kung available naman ng pistol? Option ka lang. At kung iisipin, ang lagay mo na tenga. Kasi kung saksakan pag-uusapan, mas pamatay yung lanseta. Pansin nyo din, ginawa niya, panay siya ganito eh. Ganto ka lang, ganto ako. Andito na ako dati, andito ka pa lang. Diba ang yabang? Tintang na atang? Tila ba Ant-Man nagmamalakit ng mamaliit sa gitna ng laban? Wow! Sa aking Ant-Man, pakay sa katanay, Lumalaki. gawing alay, idunselya. Walang cheap shot, malaki dat, pag nag-disback, pedophilia. Eto simple, hatog baseball, pagka take off, di mo kita. Kada airstrike, shadow boxing, pag lumanding, Hiroshima. Nagdrama din to eh, ako lang daw, nagdrama din siya eh. Nagsasangla ako ng silver, para pang kota, oh. Talaga, tropa, nagsasanla din ako tol, para pang... Basta. Siya daw si Hades, tas ngayon, siya naman daw si Jesus. Weirdo, di ba? Nagpakilalang tagapagtubos, tapos lines, nagsasangla. Paliko-liko na yung disenyo, gago, bisto kita. Nag-iiba structure ng Katana, nagiging Kristo bigla. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, pwes ako magtuturo sa'yo, sa pulis tang ina mo. Anong sasabihin mo? Nagpapanggap lang ako na adik para may maiba to? Tang ina mo, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gago, asset ako! Eto na pala yung gorillang may buntot. Ganun pagsayan. Ideyang napipisel. Ano susunod? Ikaw si Monkey D. Luffy? Suntok ay Matic DN? Kahit Monkey King, walang panama. Sa matang nagdidilim. Kahit anong monkey ka pa, ako Monkey Kitel. Babahag kanyang buntot. Malabong lumusot. Sige, kapit ka, G. Di na rin naman bago sa inyong makakita ng unggoy na sasabit sa tree. Isasaksak ko yung, ginanon pagsaks, puta. Sinaksak ko yung Katana, ginanon pag-ikot. Ang hirap hugutin lalo't binaon ko na sa limot. Wow! Pahalin tulad ko to sa Titanic, Ocean Gate, yun ang imahe mong nabuod. Hindi nakakagulat ang iyong pag-angat, pero historical ang paglubog. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Mapasunod ang mga yan at agad kang tatawanan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Bawat bersikulo at verso ay agad mong nahulaan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama?
sambahin, tingalain, palakpakan ang karamihan. Pero may isang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun ang iligtas kanyang sarili sa nakatakda niyang kamatayan. Na-landslide si Katana. Putang bakit kaya nagpabaya si Katana dito? Ano kaya nangyari? Baka na-busy. Shoutout kay Katana kasi I'm one of the person na nag-aabang palagi sa gagawin. Pero pakiramdam ko rito, nagwala si 30 tapos parang na-mismatch, parang very intense yung ginagawa ni 30. Hindi ko na nawawala na si Katana sa screen. Sayang. Left up, second side, 14. All sa buhay tournament battles tayo ngayong gabi. Mag-ice pang beses para kay 30 at Katana. Shoutouts din nga pala palagi, Motos Battle League. Shoutouts sa inyo. At buong gabi masasabi ko no, yung kumbaga kung sino panalo makakalaban yung susunod. Ang Batang Urado, 4-1. Mga kalaban, ang panalo sa Carlito vs. Article Clifton. Mag-ingay para kay Katana. Either way yun, kita nyo naman, kahit kanina yun. Tol, talaga pinaka-best friend sa Motos, kahit kanina yun, kahit saan niya pwede yun eh. Shoutout lang ako, Putang ina talaga. siyempre sa Black Manila, Casa Coco Amadeo, Boss Jimmy Shop, Celebrity Home Massage, Dama. Minsan kasi pag undefeated, ayaw nilang ipatalo eh. Sino ba ang mga nagja-judge dito? Putang. Actually, sabunan ko yung si Gentry, G Sabis, The Joint Espresso, and E. Sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, si Vicente Cunya, tropa Admiral, Team Spa, tsaka si Ugam. Salamat kita din. Ako, paborito ko si Katana, pero hindi ako pwedeng mag-babysit na Putang ina. Diba? Nakaka-disappoint yung ganun eh. Kahit paborito ko yung isang artist, hindi ko basta-basta pinapanalo talaga ng walang basis talaga. Yun, syempre gusto ko din i-take yung opportunity na to na humingi ng sorry sa mga kapatid natin dyan Muslim na offend sa huli kong sinabi. Na sana... laban lang yun eh. Ba't na-offend po? Mga Muslim talaga, emotional din. Tanggapin niyo tong paghingi ko ng sorry. Ayun, May mga matatalinong Muslim, may mga nanonood nga sa akin mga Muslim eh. Di na-offend eh. Kasi matalino yung ibang mga Muslim talaga. Yung iba lang kailangan din talagang sabihan kasi minsan di nakakapag-aral ng maayos. Kasi nasa liblib sila ng atira eh. Nakayatan yung mga barangay nila doon, mga barangay chairman nila na pumapatay. Natatakot din sila, hindi sila nakapag-aral ng maayos. Dito sa Manila mo gawin yan, hindi ka pagtatawanan ka lang. Gagamit ka rito ng utak. Kasi pag sa Manila ka, aasarin ka eh. Hindi puubra dito yung pagka bayo-violente. Maraming salamat and huge respect sa kahit anumang profession, religion, kahit anong kaso. Maraming salamat eh. Ayun, salamat sa suporta. Bawi tayo next time. Thank you. Si Vitrom, hindi ko alam dito. Pinoto ko si Katana. Puro yabang na lang din yata to si Vitrom din. Sino ba to? Yung sa 2, pwede sa yan. Bale, binoto ko si Katana. Sa Rafian? Alam mo, ano nangyayari? Pero napinig nga pala, binoto ko si Katana. Si Unico. Kanya-kanya na lang talaga siguro yan. Okay naman yung pinakita ni Katana. Siyempre, in-expect natin na Mo siya ron. Tapos yun, mas nagustuhan ko lang yung pagbalanse ng mga round ni Katana. Though malakas talaga si 30 sa laban na to. Sadyang may galaan lang manalo. Katana. Leon Espero, Tacoma Motos. Round 1, okay naman yung pinakita ni Katana. Siyempre, in-expect natin na i-improve talaga siya. Nakita naman natin yun. Naramdaman ko rin na pang sa buhay na rin talaga. Kaso yung round 1 ni 30, yun, nakapag-rebat siya yung dalawang rebat niya, pasok sa akin yun. Tapos, para sa complete package yung naging round 1 niya dahil din dun sa naging flow. Yung gaganda ng mga ending ni 30, maganda rin yung ewan ka ba? Sabi ko nga, nakakaumay din pag masyadong intense yung pinakita ni 30. Pero that's kailangan nyo talagang magsuri. Minsan kasi nadadala sa feelings din eh. Yung flow niya, tas yung mga laro niya, so binigay ko yung round 1 kay 30. Sa round 2, mas pasok naman yung mga rebat ni Katana. Nung mga lines ni Ay, sa maraming mga factor,
nagkama pa ako sa alas dikit yung 1 and 2 nila. Tapos yung 3 na lang din siguro. Hindi ko Alam ko nahihirapan sila mag-judge dyan eh. Yung mga ganyan, dapat the next day na lang siguro yun, hindi na judge. Nakaka-disappoint yung ganyan. Kasi alam nyo guys, na kahit paborito ko yung artist, hindi ko basta-basta pinapanalo guys. Out of respect sa artist na paborito ko. Kasi pag alam kong talo, kasi may guilt yan eh. May guilt talaga. At minsan hindi naiintindihan ng mga judges yung posisyon nila eh. 'Di ba? Hindi nila alam na, hindi na iniintindihan na may guilt doon, na isa sila sa mga gumagawa ng mga, minsan sila yung nasa kamay nila yung decision at kailangan nila mag-decide ng tama talaga. So dito, very disappointing sa judging. Hindi ko alam. Minsan talaga, nauuna na lang kasi yung yabang papogi sa camera din eh. Kailangan talaga mag-isip, gagamitin. Nakaka-disappoint na ang gagaling magsulat ng panglaban, pero sa pagsusuri tatanga-tanga. Yun ang naiisip ko eh. Paano nangyari yun? 'Di ba? Alam ko iba pa rin sa live. Pero hindi dahilan yung panonood ng live para hindi ka na magsuri, 'di ba? Nakaka-disappoint ang putang ina. Kasi paborito ko dalawa yan, 3D at Katana. Nakita ko na hindi binigyan ng 100% ni Katana yung laban na to. 'Di ba? Nakita ko eh. Nagbigay ng 100% si 30 tapos pinakita ni Katana 70. Alam ko yung kakayanan ni Katana. Bakit? Napanood ko na siya dati. Alam ko paano siya mag-construct. Mas madilim, mas nakaka-offend. Pero dito hindi masyado eh. Parang laylo lang eh. Maganda yung second round, pero at the end of the day, mas marami pa rin punches si 30 na binigay talaga. So para sa akin, panalo sa 30 dito. He's always getting robbed si 30. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya trip ng mga artist dyan sa flip top. Kaya putang ano yung mga artist dyan sa flip top, ayusin ninyo. Maya kayo kay Enigma. Tanginang yan. Wag nyong tingnan na parang porque champion si 30 sa motos na parang dito sa flip top wala siyang pangalan na hindi siya pwede magyabang. Kita ninyo, may kagalingan si 30. It's about time na ibigay ninyo yung respect na deserve niya. Mga putang ina ninyo. Mag-judge pa kayo sa flip top. Pag alam nyo hindi kayo sigurado sa judging na ibibigay ninyo, humanap kayo ng iba. Sabi nyo, Sir Enigma, hindi ko alam kung sure ako sa judging, pwede bang ibigay nyo. Irerespeto naman ni Enigma yun eh. Magkaroon kayo ng kahihiyan sa flip top. Magkaroon kayo ng kahihiyan sa mga nanonood. Dahil nakikita ko, nasusuri ko. 'Di ba? Ako, nagpapakatotoo lang naman talaga ako. Pero how many times na every time na nasusuri natin may nananalo, hindi nananalo. 'Di ba? What the fuck is wrong? 'Di ba? Yun yung tanong na laging umano sa isip ko, ano bang problema ng mga judge na to? Pagod ba? Di ba nakakapag-isip? Ano ba yung hinahanap nila? Mayroon ba kayong hinahanap? Ang dami ng punchline, may hinahanap pa rin kayo? Puki ng inang yan. Ano ba? Yung meta? Kailangan ba magmumultis pa ba? Guys, puntang ka na. Kahit ako, nadidisappoint eh. I'm sorry guys, pero I'm just being honest. Kasi ayoko din, sa totoo lang, I love flip top. Pero sinisira ng ibang mga individual yung flip top mismo. Kasi hindi nakakapag-isip ng tama. Kumain muna kayo bago kayo sumampa dyan. Kumain kayo bago kayo mag-judge. Kasi nakakaurat, di ba? Parang ang tatangan ninyo magsuri. Putang inang yan. Mga pa-artist pa kayo. Palaban-laban pa kayo. Pag magsuri kayo, ibalik nyo na lang si Apo. Kahit pa paano, may alam pa sa pag-judge yun eh. Nagsusuri, naghihintay, sinusulat pa. 'Di ba? Si Balake din, kung di lang na-rehab. Ewan ko ba? Nakaka-disappoint. I'm very fucking disappointed right now, dude. Ganun pa man guys, bibigyan ko pa rin ng 10. Ako, out of respect, big respect kay Katana. Kasi, isa sa paborito kong artist ng motos yan talaga eh. And I'm looking forward. Kasi every single time na may laban siya, inaabangan ko talaga. At kay 30 din. Diba? Pero nakita ko yung difference ng power, skema, taktika, diba? Yung punchline din. Mula beginning to ending, maganda at puno. Tapos, hindi ko alam rito sa mga judges, tumigil na lang kayo mag-ano. Huwag kayong manood, nahihirapan pumili si Enigma ng ipang judge kasi kayo yung lagi nandyan, wag si absent kayo. Ang dalin niyang dyan, yung mga talagang, kailangan dyan umaatin sila Looney sa mga ganitong isabuhay. Dapat yung ibang mga old school artist, dapat pupunta dyan
Para kahit paano sila target. Ano ka ba? Sila Poison dapat mga nandyan. Sila M-Site, di ba? Sila Mot. Pagkatapos magkasikatan, iniwanan na nila. Kaya hindi nagagabayan, hindi nabibigyan ng tamang, pagja-judge. Base sa experience din nila. Diba? Si Shernan, wala na din. Instead, dapat nandyan sila eh. Di dapat nila pinababayaan yung mga bago at nang sa ganun, makapag-judge sila. At ma-deserve ni Katana at 3D yung hatol na para sa kanila mismo. Diba? Hindi yung mag-judge dito, mga baguhan lang din. Kailan lang, 3-4 years ago nag-start. Kaka-disappoint guys. But other than that, bibigyan ko pa rin ng 10. I'm sorry kung may masabi man akong masama at hindi maganda para sa inyo. Kayo nang bahala magpasensya. Tumingi ako ng paumanhin sa ibang mga artist. Nasa tingin ko na una yung yabang at kaanuhan. Ako bilang isang manonood, nasasaktan ako pag pinapanood ko at pakiramdam ko, hindi tama yung pagkakahusga. At iba pa rin pag live, pero sinubukan kong panoorin na parang nanonood ako ng live na hindi ko hinihinto. At ganoon pa rin yung tendencies. Diba? Yung pag-judge ko, ganoon pa rin. Diba? Para sa akin, nilagay ko na yung sarili ko sa parang nanonood ako ng live. Ganoon pa din. So, ganoon pa man guys, bibigyan ko pa rin ng 10. I'm sorry to everybody. Sa mga nanonood, sa mga artists, sa inyong lahat. But, I'm very fucking disappointed. Para sa akin, panalo si 3D. Ganoon pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good vibe po. Ingat kayong lahat dyan. Kita-kita yung susunod ng video. Peace out.